Kahapon, sinabi nating 1 piso at 5 sentimo. Ngayon, 3 sentimo lang ang ibinabayad mo. New boy. Kahapon ay 1 piso at 5 sentimo. Ngayon, nagbago ang presyo. 3 sentimo bawat kilo. Itong 20,000 kilo ng bawang, ibibigay ko sa iyo ng kabuang 6,000 piso. Boss Wang. Hindi mo pwedeng gawin yan. Lahat kami ay nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Isa-isa naming hinuhugot ang mga garlic shoots. 3 mao, hindi pa sapat para sa sahod. Umalis ka dyan. Anong pakialam ko sa sahod? Graduate ka sa Agricultural University. Alam na alam mo. Sa pagtatanim ng bawang, kailangan mong mag-ani ng bawang. Kung hindi, lahat ng nutrisyon mapupunta sa ulo ng halaman. Sa 20 munang bawang mo, lahat masisira. Pero ang fresh na bawang, 2 araw lang ang shelf life. Hindi mo ako pagbebentahan. Kaya't lahat sila ay masisira sa bakuran mo. Haha, huwag mong kalimutan. Matatapos ang loon mo sa cold storage sa kabila bukas. Mas gusto kong pakainin ang aso, kaysa magbenta sa'yo. May tapang ka. Bless you. Sa ilang araw, lahat ito masisira. Hiniling mo pa na dalhan mo ako, hindi pa nga ako tumutulong. Bossing, Ginoo. Paano na ito? Umaasa ang mga manggagawa na mabili nila ang bigas gamit ang sahod na ito. Nabulok na ang mga gulay, lahat ng pawis natin sa loob ng kalahating buwan. Nawala na. May 8,000 pa sa account. Unahin nating ibigay ang sahod sa lahat. Boss New. Huwag hayaang mag-isa ang lahat. Kunin ang mga garlic shoots sa bakuran. Ilipat lahat sa pinakaloob ng cold storage. Ilipat na. Sa pinakaloob nakalagay ang 9 na pamilyang lola na malaking kaldero. Walang lugar para ilagay. Kung ilalagay, hindi mabibenta. Kung hindi mabenta, gagawin na lang asin na gulay. Ako si New Boy. Ipinapasok ang 20,000 kilo ng bawang sa malaking banga para i-marinate. At hindi kailanman ibebenta ito kay Wang Jinbiao, isang mapanlinlang na negosyante. Buhatin. Lahat buhatin. Huwag hayaang mag-isa si Boss New. Marinate. Ang lungsod ay may tao. Lu Chengfeng. Ihiwa ang huling kalahating piraso ng maasim na gulay. Ibigay sa mga malubhang sugatang sundalo sa pader ng lungsod. General, ito na ang huling pagkain sa inyong pribadong imbakan. 3 araw na kayong walang ininom. Kailangan ninyong kainin ang kalahating piraso ng maasim na gulay na ito. Kung hindi, hindi ka makakatayo ng matatag. Nakaipit ang hansyeng ng kalahating buwan. Walang suplay ng pagkain. Walang makain ang mga tao. Walang gulay ang mga sundalo. Ako, si Shen Ruyan, bilang tagapagtanggol ng lungsod. Paano ako makakapag-isa at kumain? Ihahatid ko ito. Wala nang suplay ng pagkain. Hindi na kayang ipagtanggol ang malamig na lungsod ngayong gabi. General. General. General, sariwa. Talagang sariwa. Maraming sariwang gulay. May mga patak ng tubig pa sa ibabaw. Hihi. May pag-asa na ang mga sundalo. May pag-asa na ang malamig na lungsod. Sino ang nagnanakaw ng aking bawang sa ilalim? Anong uri ng demonyo ito? Na nagtatangkang magpanggap sa kampo ng malamig na lungsod. Lumabas ka agad. Hindi ako isang halimaw. Ako ay isang magsasaka. Magsasaka? Nasaan ka ngayon? Bakit lang nakikita ang mga bagay na nahuhulog, pero hindi ka nakikita? Nasa aking malamig na silid. Ang tawag dito ay bawang na may tangkay. Walang lason, pwedeng kainin. Hindi ba't naubusan kayo ng pagkain? Agad nyo itong ipamahagi sa mga sugatang sundalo. Lu Chengfeng. Gamitin ang pilak na karayom para subukan ang lason. Hindi nagbago ang kulay ng pilak na karayom. Walang lason. May tamis. May pag-asa na ang mga sundalo. Ginoo. Nakatagpo ang hansyeng ng panganib sa loob ng kalahating buwan. Walang laman ang tiyan ng mga sundalo. Ang 50 kilo ng sariwang gulay na ito ay nagligtas sa buhay ng mga malubhang na sugatang sundalo sa pader ng lungsod. Isang malaking utang na loob. Walang maibabalik si Shen Ruyan. Wala na akong kayamanan sa aking pribadong imbakan. Tanging ito na lamang ang mana. Pakiusap, tanggapin mo ito. Boss.
Tingnan mo ito, hindi purong ginto ito. Maihalo itong tanso. Ang batong ito ay karaniwang bato lamang. Nakikita kong ikaw ay isang magsasaka. Gagawin kong buo para sa iyo. 5,000 piso. Iwanan mo ang bagay. 5,000. Akala mo ba bobo ako? Ang bigat ng gintong kahon, kung ang liwanag ay ginawang ginto at ibinebenta, hindi lalagpas sa 50,000. Batang ito. Ako ang nagsasabi kung sino ang may kontrol sa kalsada na ito. Paglabas mo ng pintong ito. Hindi higit sa 2,000 ang pwedeng ibigay sa'yo. Hindi kilala ang pinagmulan ng bagay na ito. Maliban sa akin, walang sinumang daring tumanggap. Babalikan mo mamaya. Sige, tignan natin. Ginoo, nagbebenta ka ba? Tingnan ang mga produkto. Magandang bagay. Gawang kamay, may ukit. May royal na tanda sa itaas. Ang batong jade na ito ay napakaganda. Ito ay isang gamot na ibinigay ng emperador. Lahat ay tunay na produkto. Walang anumang bakas ng modernong pagproseso. Ginoong Zhang, mukhang nagkamali ka. Ito ay para lamang sa pagsasaka. Saan niya nakuha ang mga regalong ibinigay ng emperador? Lumabas ka. Ikaw na mapanlin lang na negosyante na nagbabawas ng presyo. Huwag kang sumigaw dito sa aming tindahan. Bata. Itong bagay na ito, gaano mo gustong ibenta ito? Magkano ang kaya ninyong ibigay? Ang dalawang bagay na ito, maglalabas kami ng 2,000,000 yuan. Direktang ilalagay ang cash sa iyong savings card. Kami ang bahala sa lahat ng proseso, ganap na legal at sumusunod sa batas. Nagawa na. Ang iyong savings card ay nakatanggap ng kabuang 2,000,000 yuan. Matagumpay mong nailipat ang pera kay Laoli at iba pang account. Pera ng buong sahod. Natapos na ang iyong account. Bayad sa kulang na bayad sa kuryente ng cold storage. Ang iyong account ay naayos na ng maaga. Principal at interest ng utang sa cold storage. New boy. Katatapos ko lang pakinggan sila uli sabihin. Ibinigay mo na ang buong sahod. Nabayaran na. Yung mga bawang sa malamig na imbakan mo, hindi mo na ibenta. Saan ka kumuha ng pera para magbigay ng sahod? Saan ka kumuha ng pera para sa kuryente? Malinis ang pinagmulan ng pera ko. Kumpleto ang mga dokumento, kasama ang tao mo. Lumayas ka sa bakuran ko. Mayaman ka, di ba? Sinasabi ko sa'yo, kakatapos ko lang makipag-usap sa bayan. Sa lahat ng mga huli-seller ng gulay, nagsabi na ako. Simula bukas, walang kahit isang truck sa buong bayan. Matapang kang pumasok sa inyo ng baryo para magbaba ng kargamento. Ang mga sitaw sa lupa ninyo. Talong at kamatis. Walang makabenta kahit isa. Lahat ng gulay sa baryo ay masasayang lang sa lupa. Nakikita ko yung mga taga-baryo. Naniniwala sa'yo. Bless you. O humingi ka na lang sa akin ng 1 piso at aalis na ako. Lu Chengfeng, huwag siyang pahintuin. May espiya na pumasok sa pribadong imbakan. Huwag na huwag siyang papalapit sa malaking sisidlan. Sino ang nagsasalita sa loob? Anong espiya? Sino ang itinago mo sa malamig na imbakan? Wang Jinbiao, pumasok ng sapilitan sa tahanan. Malicious na pagsira sa pribadong ari-arian. Bibigyan kita ng 3 segundo para umalis. Kung hindi, tatawag ako ng pulis agad. Ang video na ito ay ebidensya. CJ, kumuha ka ng video, bata. Hindi ko gagalawin ang iyong pinto. New boy. Walang silbi ang yaman mo mag-isa. Bukas ng umaga, lahat ng gulay sa nayon ay nasa ilalim ng matinding sikat ng araw na umiiyak ng labis na humihingi sa akin na kolektahin ang mga gulay. Shen Ruyan, anong nangyari? Nahuli na ba ang espiya? Huwag mag-alala, Ginoo. Nahuli na ni Lu Chengfei ang espiya. Hindi siya pinayagang lumapit sa pribadong bodega. Ngunit, matagal nang walang asin at suka sa hukbo. Kumakain ang mga mandirigma ng pinakulo ang bawang. Hindi makabawi ng lakas. Mainit ang panahon. Madaling masira ang bawang. May solusyon ka ba, Ginoo? Walang asin, walang suka. Hintayin mo. Boss. Lahat ng asin at matandang suka. Sakop ko na lahat. Agad na ilagay sa sasakyan. General. Ito ay asin. Purong puti at pinong asin. At mayroon ding napakaasim na tubig. Mayroon na tayong pampalasa. Ipasa ang utos. Ihanda ang malaking kawali. Agad na ibabad ang bawang sa asin at suka. Ang natitirang bahagi ay igisa na may asin. Ayon sa talaan ng mga pangangailangan ng militar, ipamahagi sa buong hukbo at sa mga tao. Ngayon bumaba ang presyo. Sitaw at talong. 10 sentimos bawat kilo, hindi mo ako ibibenta. Iuwi niyo na lang at masisira. Boss Wang.
10 sentimos, hindi pa nga makabili ng pataba. Walang sapat na puhunan. Pakiusap, sana'y maawa ka. Pwede bang 80 sentimos? Walang sinumang truck sa buong bayan ang maglakas loob na pumasok sa inyong nayon. Maliban sa akin, walang gustong kumuha ng mga bulok ninyong gulay. Hahaha. Sino ang nagsabing walang gustong kumuha? Asat Vesan. New boy. Anong pakialam mo dito, ikaw na nagtatanim? Mga gulay ng mga kababayan. Aking lahat ng tinanggap. Kahit anong uri pa yan. Lahat ayon sa pinakamataas na presyo sa merkado. 1.50 pesos kada kilo ang bayad. New boy. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Biliin ang lahat ng gulay sa buong baryo. Kailangan ito ng milyon-milyong pondo. Wala kang kakayahang bumili. Ito ay iligal na pagbili. Ginoo Wang. Pakitingnan ng maigi. Ginoo New boy. Kahapon ay naipasok na ang buong halaga ng kapital na rehistrado. Legal na itinatag. Boy Agricultural Product Supply Chain Co. Ito ay isang wastong lisensya sa negosyo at lisensya sa pagnenegosyo ng pagkain. Ginoong New, ang bawat pagbili ngayon ay protektado ng batas. Ito ang pinag-isang kontrata ng kumpanya para sa pagbili. Magpila kayong lahat, timbangin sa lugar. Pirmahan ang kontrata sa lugar. Diretso ang pera sa inyong savings card. 1 piso at 50 sentimos bawat kilo. Magbayad sa lugar. Boss ng baka, nailigtas mo ang buhay ng buong nayon namin. Nakaayos na sa pila, isa-isa lang. Pumasok ang 3,000 yuan sa savings card. General, kumain na. Kumain na ang mga sundalo ng bawang na may asin. Bumalik na ang lakas. Ayon sa tala ng libro. Huwag mong kunin o sakupin ng sobra. Para sa mga taong nagkakagulo sa labas ng lungsod, magbibigay din tayo ng 1 kutsara ng mainit na pagkain. Ang hukom ay matapang. Haha. Bakit? Paano ka makakalaban sa pagbubukas ng kumpanya para saktan ang aking supply? Hoy! Kolehiyo ba ng pambansang pagsasakdal? Gusto kong maghain ng formal na reklamo. Ano ang iyong arereklamo? Arereklamo ko ang boy ng kumpanya ng produktong pang-agrikultura na may malamig na silid, na iligal na pinalawak, wala itong anumang nakaugnay sa pag-apruba ng pagpapalawak at ang permiso sa paglaban sa sunog ay may malubhang panganib sa kaligtasan. Mangyaring magpadala agad ng tao upang inspeksyonin at burahin ang kanyang cold storage. Haha. Boss New. Kung masiyis at madismantle ang cold storage, saan dadalhin ang libo-libong kilo ng gulay ng buong baryo? Kaibigan, sa wakas, nandito na kayo. Siya iyon. Sobra ang laki ng kanyang malamig na imbakan. Ganap na labag ito sa batas, hindi otorisadong pinalawak, walang anumang mga dokumento sa kaligtasan. Dapat itong agad na isara at gibain. Mangyaring huwag hadlangan ang pagpapatupad ng batas. Kami ay magsasagawa ng pagsusuri ayon sa batas. Ginoong New. Kami ay nakatanggap ng ulat na may pangalan, na nag-aakusa sa iyong malamig na imbakan na labag sa batas. Mangyaring ipakita agad ang mga kaugnay na dokumento ng pag-apruba. Kaibigan, si Boss New ay isang mabuting tao. Iniligtas niya ang buhay ng mga magsasaka ng gulay sa buong nayon. Hindi pwedeng isara ang malamig na bodega. Kaibigan, pakisundan ako sa opisina. Ito ay aprobado ng Bureau of Agriculture. Form ng pag-aproba para sa lupain ng mga pang-agrikulturang pasilidad. Ito ay may selyo ng Bureau of Urban Construction. Permit para sa konstruksyon ng pagpapalawak ng malamig na bodega. Ito ay mula sa Departamento ng Sunog. Ulat ng pagsusuri sa kaligtasan ng sunog. Ito ang pinakabagong bayad, listahan ng buong bayad para sa pagsusuri sa kapaligiran. Pakisuri. Hindi ito possible. Isa siyang magsasaka. Saan siya kukuha ng pera para sa ganitong dami ng mga dokumento? Tumahimik ka, Wang Jinbiao. Ginamit mo ang maling ulat upang hadlangan ang normal at legal na operasyon ng negosyo. Nagsasayang ng pampublikong mapagkukunan ng pagpapatupad. Kung muling mag-ulat ka ng masama at maghahasik ng gulo, kami ay magpapatupad ng parusa sa iyo ayon sa batas. Ito ay isang banal na bagay na ibinigay ng langit sa Hancheng. Sa sisidlan ay bumuhos hindi lamang ng bawang at purong asin. Katatapos ko lang ilapit ang tainga ko sa gilid ng banga, at nakarinig ako ng maraming tao na sumisigaw mula sa loob. At ng kakaibang tunog ng mga gulong. Narinig mo ba? Nagsalita na ang Diyos. Hindi ako Diyos. Ako si New Boy.
Katatapos ko lang, ang ingay sa bakuran. Lu Chengfeng. Iutos ang mga gwardya. Tumahimik ka. Isara ang pinto ng bodega. Walang sinuman ang maaaring lumapit sa malaking banga na ito. Sino mang lumabag ay papatayin. Ginoo. Ginoong baka, kahit ikaw ay isang Diyos o isang tao lamang. Ang bawang at asin na ibinigay mo. Hindi lang nagpasaya sa mga sundalo sa pagkain ng mainit na ulam, kundi nakapagligtas din sa libo-libong mamamayan sa lungsod. Ano ang nangyari sa lihim na mata? May mga rebelde sa loob ng Cold City. Kagabi, pumasok ang mga traidor habang nagkakagulo. Nais nilang alamin ang kalagayan ng pagkain at supply. Alam ko nang mabuti na ang malaking garapon na ito ang tanging pag-asa ng Cold City. Kung matuklasan ng mga traidor ang lihim ng garapon, matutuldukan ang Cold City. Ginoong New. Handa ang malamig na lungsod na ipagpalit ang lahat para sa iyong mga supply. May ilang piraso ng pilak sa lungsod at ilang mga sinaunang sandata. Maaari bang palitan ito ng iyong mga gulay sa mahabang panahon? Maaari itong palitan ng matagal. Ngunit huwag magbigay ng mga sandata. Hindi ako tumatanggap ng mga kontroladong kutsilyo. Agad kong inihulog ang pilak sa garapon. Ipagpapatuloy ko ang pagpapadala ng gulay. Pero hindi pwedeng kumain lang ng gulay sa Cold City. Kailangan may kanin at mantika. Kung hindi kakayanin ng mga sugatang sundalo. Walang lakas ang mga sundalo sa pader para maglaban. Kaning pang-ukit. Sa Cold City, halos isang linggo na mula nang walang bigas o harina. Madam, makakahanap po ba kayo ng kanin? Hintayin mo. Panandali ang naalis ang krisis sa gulay. Ngunit kailangan ng matatag na supply ng mga sinaunang. Kailangan ko ng malaking dami ng bigas, harina at karne. Kamusta na ang 200 mong batang baboy? Ano ang sitwasyon? Huwag mo nang pag-usapan. Sobrang tumaas ang presyo ng pagkain ngayong taon. Tumaas ng 30 ang presyo ng feed. Malapit nang masira ang financial chain ng aking piggery. Hindi na ako makabili ng feed. Lahat ng 200 na biik na ito ay magugutom at magiging payat. Gusto kong ibenta na ito sa mababang presyo. Walang gustong tumanggap. Ako ang tatanggap. Hindi ko ibebenta ang mga baboy. Makipagtulungan tayo. Boyi. Nagmemimake ka ba? Halos masira na ang mga bawang sa malamig mong imbakan. Ano ang ipapartner mo sa akin? Nakarehistro na ang kumpanya ko. Buong halaga ng pondo ay nakalagay na. Araw-araw, sumusunod ako sa pinakamataas na presyo sa merkado. Bumili ng lahat ng gulay sa nayon. Yung mga hindi maganda ang kalidad. Mga bulok na bawang at mga dahon na sira. Hindi ito makakain ng tao. Ngunit lahat ito ay magandang panghayop na pagkain. Ang ibig mong sabihin, araw-araw ay bibigyan kita ng libre. 3,000 kilo ng mga depektibong gulay. Dinudong mo ang malagkit na butil sa pagpapakain sa baboy. Makakatipid ka ng kalahati sa gastos sa pinong pagkain. Malaking utang na loob ito. Yung 3,000 kilo ng berde na pagkain, makakatulong sa akin na makatipid ng ilang daang yuan bawat araw. Anong kapalit ang gusto mo? Basta maibibigay ko, lahat ay sasang-ayunan. Kailangan kong pumirma ng isang formal na kasunduan para sa espesyal na pagbili ng baboy. Habang lumalaki ang mga baboy at ilalabas na sa farm, dapat unahin ang karne. Ibebenta sa kumpanya ko sa presyo ng merkado. Walang pwedeng makialam sa gitna. Magagawa mo ba iyon? Walang problema, kahit kalahati ng baboy na ito. Agad na pumirma ng kontrata. Magkano ang isang sako ng bigas? 80 isang sako. Kailangan ko ng 500 sako ng bigas. 500 lata ng 10 kilong soybean oil. Agad na ipasok sa sasakyan at ihatid. Bayad ng buo. Ah! Hahaha. Kahit na tinanggap ni Ubuyi ang mga produkto ninyo, hindi niya ito maibibenta. Talaga bang iniisip ninyo na ang isang kumpanya na bagong tatak na walang laman ay makakapaglagay ng mga produkto sa lungsod? Ano ang ginagawa mo, Boss Wang? Huwag mong basagin yan. Magandang mga gulay yan. Hindi mo dapat sayangin ang pagkain. Sinasayang ko ang pagkain. Nagsasagawa ako ng kalidad na pagsusuri. Oldly. Pamilihan ng gulay sa buong bayan. Nakausap ko na sila. Kinuha ni Ubuyi ang mga gulay ninyo. Nakaimbak lahat sa kanyang malamig na bodega. Nabulok. Mga gulay na walang packaging, nakakalat lang. Sino ang magtatangkang kumuha niyan sa supermarket sa lungsod? Sasabihin ko sa inyo, pinakamalapit bukas. Malapit nang mag-bankrupt si New Boy at tumakas. Pagdating ng panahon, kahit na libre ang mga gulay ng buong nayon, ayaw ko pa rin.
Sino ang nagsabing wala akong pakaging sa mga gulay ko? Sino ang nagsabing hindi makakapasok ang mga gulay ko sa supermarket? New boy. Huwag ka nang magpanggap. May merkado ka na. Nasaan na ang cold chain truck mo? Nasaan na ang brand mo? Buong fleet mo. Pumasok sa baryo. Laoli, huwag na kayong umiyak. Ilagay ang mga gulay ng ating baryo sa lahat ng mga kahon na may tatak na ito. Bilisan. Magsimula na kayong mag-empake. Anong silbi ng magandang pakete? Kung walang malaking kliyente, saan mo ito ipapadala? Tingnan mong mabuti. Ito ang pinakamalaking sari-saring supermarket sa lungsod na pumirma ng eksklusibong kasunduan para sa mga empleyado. Mula ngayon, lahat ng produktong agrikultura sa aming nayon. I-scan ang EV code. Direktang pasok sa buong lungsod. Sa mga 50 malaking supermarket sa seksyon ng sari-sari. Presyo. Mas mataas ng 30% kumpara sa bulok mong pamilihan. Mo. Hindi pwedeng. Paano nila magagawa iyon? Direktang supply ng gulay sa baryo. New Boboy, dahil kompleto ang aming mga papeles. Legal ang aming lisensya. Tama ang pagkakapa. Matibay ang kalidad. Ang pinakamahalaga ay, hindi kami kumikita sa mapanlinlang na presyo. Load ang sasakyan. Wang Jinbiao. Yung mga paraan mo ng monopolyo at pang-aapi. Luma na. Dalhin ang mga tao mo. Agad na umalis. Oh. Ginoo, nandyan ka ba? Nandito ako. Kumusta ang sitwasyon? Walang ilaw sa labas ng bodega. Nagtatago kami ni Lu Chengfeng sa dilim. Napakataas ng kakayahan ng espiya. Walang ingay ang kanyang paglakad. Nakapasok na siya sa malaking bakuran ng bodega. Papunta na siya sa malaking sisidlan. Hindi namin siya makita. Hindi namin siya mahuli. Hindi namin siya maabutan. Sobrang dilim ng gabi. Hindi makikita ang kamay sa harap ng mata. Kung magpaputok tayo ng walang pag-iisip, siguradong makakalayo siya. Kapag nakatakas siya, inilantad ang nangyari ngayong gabi. Tiyak na magmamadaling magmatsyag ang trader. Huwag magpanik. Shen Ruyan, tanggapin mo ang metal na tubo na ito. Dalhin mo ito sa kamay. Sa kabilang dulo ng salamin, sa madilim na bahagi sa loob ng bakuran ni Huay, itulak ang buton sa ibabaw ng handle pasulong. Aking mga mata. Ah. Banal na bagay. Liwanag sa palad. General. Sa loob nitong bakal na tubo. Naglabas ng liwanag ng araw. Ang bakuran ay maliwanag na parang araw. Nakita ko na siya. Kunin mo na. General, nahuli na. Ang espiya na ito, nabulag sa matinding liwanag. Biglang nahulog mula sa kisam ng diretsyo. Isara ang bibig niya, ihila sa bilangguan, mahigpit na bantayan. Ha. Shen Ruyan. Ano ang magagawa mo kung mahuli mo ako? Kayo ay pawang mamamatay. Aasahang na ni Lord Han na may depensa kayo. Ako ay isang panakot lamang, isang pang-akit. Sa oras na ito, ang kalaban sa labas ng lungsod ay nakatanggap na ng signal mula kay Lord Han. Sa loob ng kalahating oras, ang mga rocket ng kalaban ay pupuno ng mga bituin ang madilim na langit ng malamig na lungsod. Hindi na kayang protektahan ang inyong bodega ng pagkain. Ulat. General, nagsagawa ng gabi ng pag-atake ang kaaway. Sabay-sabay na mga rocket ay tumutok patungo sa bodega ng pagkain sa loob ng lungsod. Nagsimula ng sumiklab ang apoy sa bodega ng pagkain. Han Bingsong. Itong hayop. General. Sobrang lakas ng apoy. Yung mga pulang palaso ay may nakatali na apoy. Kahit anong tubig ang ibuhos, hindi ito maapula. Sa halip ang apoy ay sumusunod sa agos ng tubig. Nasa paligid ang apoy. Nandoon ang mga
Lahat ng bigas, harina at langis na ibinigay ng Ginoo. Iyan ang huling pag-asa ng mga sundalo at mamamayan ng malamig na lungsod. Ipagbigay alam sa buong hukbo, gawin ang lahat ng makakaya upang takpan ito ng buhangin. Kulangan ang buhangin, ang apoy ay umabot na sa pintuan ng bodega. Shen Ruyan, hindi maapula ang matinding apoy ng langis gamit ang tubig. Makinig ka sa akin. Huwag ka nang magbuhos ng tubig. Huwag ka nang magbuhos ng tubig. Ginoo. Ang apoy ay lumalaki na ng napakabilis. Huwag nang magpatuloy. Totally nasira ang pagkain. Ang malamig na lungsod ay kusang bumagsak. Maghintay kayo lang. Shen Ruyan, tangkapin ninyo ang mga pulang ito. Mga lata at mga kumot. Ginoo, ano po ang mga ito? Pulang timba ng bakal. Makinig sa mga hakbang ng operasyon. Lu Chengfeng. Kunin mo yung pulang lata. Nakikita mo ba yung metal na pull tab sa itaas ng lata? Nakikita ko na. Hawak ang lata sa isang kamay. Hawak ang itim na tubo sa kabilang kamay. Itutok ang tulay sa ugat ng apoy. Pindutin ng mabuti ang pinakamataas na metal na hawakan. Ilahin ang bakal na singsing. Pindutin ang hawakan. General. Ang bakal na timba ay nagbuga ng napakaraming puting ulap. Ang laki ng ulap. Huwag huminto. Itutok ang baril sa ilalim at ice wipe. Takpan ang apoy gamit ang puting ulap. General. Nawala ang apoy. Sa bawat dako ng puting ulap, agad na namatay ang apoy ng langis. Walang natirang kahit kaunting uling. Ulap na kagamitan. Ito ang kagamitan para sa pagpapababa ng ulap at hamog. Huwag lang magpasalamat, nawala na ang apoy. Ngunit dahil si Han Bingshong ay nakipagsabuatan sa kaaway para magsimula ng sunog, sigurado akong may iba pa siyang plano. Ano na ang sitwasyon ng depensa ng lungsod? Nakita ni Han Bingshong na naapula ang apoy, kaya't nagkalat siya ng mga bulong-bulungan sa loob ng lungsod. Sinasabi na ang malaking apoy ay ipinadala ng langit, mas nakakapang-init ng ulo pa. Nagtayo ng malaking kaldero ang kaaway sa labas ng lungsod at nagluluto ng karne na nakaharap sa hangin papasok sa lungsod. Ang matinding amoy ng karne ay pumasok sa mga pader ng lungsod. Lubos na nakakaabala sa morale ng ating mga sundalo. Ang sabaw ng karne ay nagdudulot ng kalituhan sa mga sundalo. Mas masarap pa sa pagkain, di ba? Hintayin mo. Nagluluto siya ng sabaw na karne. Magdadala ako sa inyo ng matitigas na bagay. Puno ang bodega. Sa iyong piggery, mayroon bang mga baboy na handa ng katayin? Meron. Kakatay lang ng 200 kilong malaking baboy. Nagmamadali akong makahanap ng mamimili. Kailangan ang dalawa. Agad na ilagay sa sasakyan at dalhin sa aking malamig na imbakan. Pumunta sa pamilihan ng pampalasa sa bayan. Bumili ka ng 100 pakete ng pampalasa para sa nilagang karne. Yung pinakamabango, lahat ay isama mo sa aking utang. Shen Ruyan. Kumuha ng karne. Karne. General. Ito ay buong baboy. Napakataba ng puting karne. Gaano nakatagal hindi ito nakita ng mga sundalo. Ilagay ang tela na ito sa malaking kaldero. Gamit ang asin at suka na binigay ko sa inyo dati. Maghanda kayo ng 10 malaking kaldero. Sa ibabaw ng pader, harap-harapan sa mga kalaban. Magpapakulo ng malalaking piraso ng nilagang baboy. Ipag-utos sa mga kawal na magpasimula ng apoy. Maglagay ng kaldero sa tuktok ng pader. Magpakulo ng karne. General, ang amoy ng sabaw ng kaaway ay natakpan na natin. Ang mga mandirigma sa pader ng lungsod ay nakakain ng malalaking piraso ng taba. Ang kanilang moral ay mataas. Ang kaaway ay naguguluhan at umatras na sa kanilang kampo. Ano nang nangyayari? Ginoo. May nangyari sa camp ng mga sugatang sundalo sa timog ng lungsod. Yung mga sundalong nasunog at may mataas na lagnat. Ang mga sugat nila ay nagsimula ng magkalat. Nagtutulo ng mabahong dilaw na likido. Ano na nangyari sa klinika? Wala bang gamot ang doktor? Wala nang gamot sa lungsod. Kakatapos lang mapatay ang malaking apoy. Ang salot at pagkalat ng sakit ay muling sumiklab sa kampo ng mga sugatang sundalo. Sabi ni Kinbo, kung wala ng gamot, sa loob ng kalahating araw, siguradong mamamatay ang daan-daang sugatang sundalo. Maging ang buong hukbo ay maapektuhan. Sugat na nagbubula, lagnat na mataas. Makinig ka mabuti. Agad na ilayo ang lahat ng sugatang mailagnat at nagbubula. Italaga ng mag-isa. Huwag hayaan ang sinuman na hawakan ang kanilang mga sugat. Nakahanda na si Kinbo sa timog ng lungsod, maihiwalay na bakuran. Pero walang gamot, kailangan lang maghintay ng kamatayan, Ginoo. Hintayin mo ako.
Ginoong Luo. Hindi mo maibabalik ang produkto. Itong batch ng iodine, medical na benda, sterile na mask at mga pampababa ng lagnat. Ganap na tumutugon sa mga pamantayan ng kalidad ng bansa. Nakapirma tayo ng formal na kontrata sa pagbili at pagbebenta. Hui Cheng-an, anong ingay mo? Walang kilala ang pabrika mong ito. Hindi mabenta ang mga pangunahing materyales na ito. Nakatambak sa warehouse ng kalahating buwan. Bakit ko ibibigay ang final na bayad sa'yo? Sabi ko, may depekto ang packaging nitong batch na ito. May defect ito. Ibalik lahat. Sino ba ang lalapit mo para magreklamo? Manager Luo. Kung mapunta ang mga paninda na ito sa akin, bukas kukunin na ng bangko ang pabrika ko. Hindi na rin ako makabayad ng sahod ng mga manggagawa. Pakiusap, tulungan mo ako. Kahit nasa 8%, ayos lang. 8%. Kahit na ibigay mo ng libre, ayaw ko na. Sasakyan, ibalik mo ang sasakyan. Ay naku. Itong kargamento. Magkano lahat? Lahat-lahat. 3,000 boat ng iodine, 5,000 piraso ng medical gauze, 20,000 piraso ng sterile na mask, at 10,000 piraso ng fever patches. Ang halaga ay 120,000. Kukunin ko lahat, ayaw kong makipagtawaran. Agad na ilalagay sa sasakyan, 150,000. Bata, may problema ba sa isip mo? Bumibili ka ng napakaraming unsold na kalakal. Kakainin mo ba yan? Hindi niya ito maibibenta dahil lang sa nakatagpo ako ng ganitong tao na walang pakundangang sumira ng kontrata. Itong mga kalakal, kailangan kong iligtas. Ginooksu, kunin mo ang tamang kontrata sa pagbili at pagbebenta, invoice ng fee, at lahat ng mga ulat ng inspeksyon, at mga paliwanag sa gamit ng proteksyon ng mga empleyado. Ihanda mo ang lahat ng kumpleto. Agad na ilagay sa sasakyan. Anong malaking buntot na lobo ang ilalagay? Nakikita kong maraming gamit medikal ang dadalhin mo saan. Ilegal na pagbebenta. Isang tawag na ulat, maaari kang pumasok at umupo dito. Shen Ruyan. Kumuha ng gamot. General. Tingnan mo. Ano ito? Napakakakaibang pakete. Bakit napakalinis ng piraso ng tela na ito? Ano itong parisukat na piraso ng tela? At ito, ang dilaw na likido sa kakaibang bote ng salamin. Makinig ka. Ito ay tinatawag na bendahe. Ginagamit ito para sa pagbibenda ng sugat. Malinis. Yung parisukat ay tinatawag na mask. Inutusan mo ang lahat ng nag-aalaga sa mga sugatang sundalo sa klinika. Agad nilang isuot ang mga maskara. Ahang ang mga ito sa tainga gamit ang tali. Takpan ang bibig at ilong. Hinding-hindi aalisin. Para mapanatili ang proteksyon laban sa sakit. Paano naman itong dilaw na likido? May nakamamatay ba itong dilaw na likido? Ito ay tinatawag na iodine tincture. Ito ang gamot na nagkokontrol sa pagkalat ng sugat. Huwag itong inumin. Gamitin ang malinis na bulak para ipunas. Ilagay sa sugat ng nasugatang sundalo, at ito namang pampababa ng lagnat. Buksan ang plastik na pambalot. Ilagay ito sa noo ng nasugatang may lagnat. Lagyan ng dilaw na likido ang malubhang nasugatang sundalo. Sagrado ang gamot, General. Nang ilagay ang dilaw na likido, tumigil na ang masangsang na dilaw na likido mula sa sugat. Itong yelo ay inilagay sa noo. Ang sundalong may mataas na lagnat, agad na tumigil sa pag-urong. Ginoo, malaking utang na loob. Hindi kailanman makakalimutan ng mga nagbabantay sa Cold City ang utang na loob. Dito mismo. Nasa loob si New Boy, nag-iimbak ng labag sa batas, maraming medikal na supply. Na walang anumang lisensya. Tiyak na iligal na pagbebenta. Buksan ang pinto. Tanggapin ang pagsusuri, buksan ang pinto. Kami ay nagsasagawa ng magkasanib na operasyon. Tanggapin ang pagsusuri. Kababayan, siya iyon. New Boy, katatapos lang niyang bumili ng 2 malaking truck ng medical na supplies. Ipasok sa malamig na imbakan na ito. Wala siyang kwalifikasyon bilang doktor. At wala rin siyang lisensya sa pagbebenta ng mga medical na kagamitan. Tiyak na ito ay iligal na pagbebenta ng mga medical na supplies. Hahaha. New Boy. Ikaw na nagtatanim at nag-aani. Bakit ka bibili ng napakaraming iodine gauze? Ginoong New, tumatanggap kami ng formal na reklamo na nag-aakusa sa iyo ng iligal na pagbebenta ng malaking halaga ng mga medikal na kagamitan. Ipakita agad ang mga kaugnay na resibo ng pagbili at ipaliwanag ang tiyak na gamit at destinasyon ng mga kagamitan. Pumasok sa opisina. Ito ang aming kumpanya at ang Chang'an Medical Supplies Factory. Formal na kontrata sa malaking sukat ng pagbili ng mga materyales. Ito ay isang espesyal na resibo para sa V. Dito, ito ang resibo para sa batch na ito ng mga materyales. Lahat ng ulat ng pagsusuri ng kalidad mula sa bansa ay narito. Anong silbi ng kontrata sa pagbili kong ganito? Saan mo itinago ang mga materyales? Bakit mo binili ito? Hindi mo maipapakita bilang patunay. Ikaw ay iligal na nag-iimbak. Kaibigan,
Ito ang pinakabagong na-revise ng aking kumpanya, mga regulasyon sa seguridad ng empleyado, at talaan ng pagkonsumo ng mga materyales. Kamakailan lang sinimulan ng aming kumpanya ang malakihang negosyo ng cold chain transport ng mga produktong agrikultura sa iba't ibang rehiyon. Dumarami ang bilang ng mga empleyado. Itong mga materyales ay lahat para sa mga gamit pangkaligtasan sa mataas na temperatura at para sa mga manggagawa sa unahan, para sa kanilang pang-araw-araw na proteksyon laban sa init at pagkakataga, na ipamamahagi ng libre sa lahat ng empleyado. Walang anumang muling pagtaas ng presyo sa pagbebenta. Ginoong Luo, Wang Jinbiao. Ang proseso ng pagbili ni Ginoong New ay ganap na legal. Ang gamit ay para sa legal na pang-internal na gasto sa proteksyon ng kumpanya. Walang kailanman illegal na muling pagbebenta o pag-imba. Hindi posibleng. Libreng ipinamamahagi sa mga manggagawa. Nabaliw na ba siya? Umalis ka agad. Kung muling makikialam sa operasyon ng Zhengchang Enterprises, mananagot kayo ayon sa batas. Shen Ruyan, Ginoong Qin. Ano na ang epekto ng gamot? Sir. Ang galing. Talagang ang galing. Mga sugatang pinahiran ng dilaw na tubig. Hindi na lumalala o nananakit ang sugat. Mga sugat na pinahiran ng yelong anting. Lahat ng mataas na lagnat ay bumaba na. Para kang may pakana ng mga Diyos-Diyosan. Makinig ng mabuti. Kinbo. Huwag basta-basta gumamit ng gamot. Dapat ay mahigpit na itatag ang paghahati-hati ng mga pasyente. Una. Hatiin ang klinika sa mga malubhang kaso at mga magagaan na kaso. Mga malubhang sugat at mataas na lagnat sa isang silid ng mag-isa. Pangalawa, lahat ng pumasok at lumabas sa critical care area, kailangang nakasuot ng maskara. Huwag tanggalin. Pangatlo, hindihan magbuhos ng malaking volume ng dilaw na likido. Dapat gamitin ang gauze na binasa. Ipahid lamang sa namamagang bahagi, gamitin ng makatipid. Pakiusap, Ginoo, ituro ninyo. Ako ay susunod sa inyong payo. Ginoo Qin, mga gamot at gasa, kailangang irehistro at gawing tala. Magtatag ng mahigpit na talaan ng paghahati ng gamot. Hindi maaaring hayaan na mapagsamantalahan ng iba. Mga ngasiwa, huwag mag-alala. Naitatag na ang talaan ng paghahati ng gamot. Araw-araw itong iniulat. Ngunit, yung trader na si Han Bingsong, muling nagsagawa ng masamang plano. Anong ginawa niya na naman? Nakita niyang bumubuti ang kalagayan ng mga sugatang sundalo sa klinika. Ngunit lihim siyang nagpadala ng tao upang magkalat ng chismis sa loob ng bayan, na ang dilaw na tubig at simbolo ng sundalo na ibinigay ng guro ay mga gamot na sumisipsip ng dugo ng tao. Naniwala ang mga tao sa chismis, at ngayon ay naguguluhan. Maraming pamilya ng sugatang sundalo, nakatigil sa pintuan ng klinika, ayaw payagan si Kinbo na gumamit ng gamot. May iba pang gusto pangang, piliting alisin ang talisman ng tagapag-alaga. Tara na, lahat. Ginoo. Nakalat si Han Bingsong sa mga tao, nagpapalaganap ng chismis. Kung magpapatuloy pa ito, malalampasan na ang klinika. Huwag mong sasaktan ang mga mamamayan. Maghanda, manatiling nakapagtanggol sa pintuan ng klinika. Lesiu. Nagsasalita ka ng kasinungalingan, di ba? Gumagawa ng takot, ano? Shen Ruyan. Magdadala ako sa iyo ng matibay na ebidensya na makakapagpabulaan sa mga chismis. Huliin mo. Nakakasama ang mga demonyong gamot. Ang dilaw na tubig ay sumisipsip ng dugo ng tao. Naglalagay pa sila ng seal sa mukha ng mga sugatang sundalo. Ito ay para sa pag-lock ng kaluluwa. Hindi natin sila dapat hayaang makapanakit muli. Bola ng kalokohan. Ang dilaw na tubig na ito ay makakapaglinis ng sugat. Ang maskarang ito ay makakapagprotekta laban sa virus. Pinapahamak nyo ang mga sugatang sundalo. Ikaw ang nagiging sanhi ng pinsala. Matandang tao. Nakatanggap ka ng kabutihan mula sa mga halimaw. Lu Chengfeng, huwag silang hayaang makalapit. Walang sinuman ang dapat humawak sa kahon ng gamot. General, nakahalo sila sa mga pamilya ng mga sugatang sundalo. Hindi ko maaring masyadong durugin ang mga ito. Shen Ruyan, makinig ng mabuti. Huwag na huwag kang humawak ng espada. Naghihintay sila na masaktan mo ang mga tao. Kapag kumilos ka, maaari nilang sabihin na ginamit mo ang masamang gamot para saktan ang mga tao at kailangan pang pumatay para manahimik. Ginoo, naiintindihan ko, alam ko na. Pero nabuwag na sila kay Kinbo. At binasag pa nila ang 2 bote ng dilaw na tubig. Kung magpapatuloy pa ito, magkakagulo ang klinika. Kaya kailangan ipakita sa lahat ang ebidensya ng malinaw. Hawakan mo ang nagliliwanag na itim na kubo. Huwag basta-basta hawakan ang screen. Itapat ang nagniningning na bahagi kay Kinbo at sa mga sugatang sundalo.
General, nagniningning ang itim na parisukat. May anino pa ng tao sa loob. Huwag sumigaw. Hawakan ito ng maayos, Lu Chengfeng. Hayaan si Qinbo. Ngayon, palitan mo na yung sugat ng sundalong mailagnat kahapon. Para sa pagpapagaling. Ako ang gagawa niyan. Habang nililinis mo ang sugat, sabihin mo ng malinaw bawat hakbang. Paano gamitin ang dilaw na tubig? Paano balutin ang gasa? Bakit kailangang magsuot ng maskara? Sabihin mo sa kanila. Naiintindihan ko na, ito ay yellow water. Sabi ng Ginoo, ang tawag dito ay iodine solution. Hindi pwedeng inumin, pwede lang ipahid sa sugat. Unang punasan ng malinis na gasa ang matinding dumi. Magbabad ng kaunting dilaw na likido. Dahan-dahang ipahid sa paligid ng sugat. Ginoong Qin. Ngayon naririnig ko na ang sinasabi mo. Kahapon gabi, nalito ako. Wala akong alam. Mainit pa ang noo mo. Pero mas mababa na kaysa kagabi. Huwag magalaw, matapos magpahid ng gamot, uminom ng maligamam na tubig. Makinig ng mabuti. Hindi ito gamot na magpapagaling agad. Ito ay para mapigilan ang sugat na lumala pa. Para sa mga sugatang nais mabuhay. Kailangan nilang sundin ang mga utos ni Ginoo para makarecover sila. Palitan ng dressing sa sugat, pakuluan ang tubig. Huwag kailanman hawakan ang sugat ng walang inga. Hindi ba si bunso ng pamilya Li? Kagabi pa siyang sunog, hindi na makilala. Ngayon nakakapagsalita na siya. Hindi talaga nakasasama ang dilaw na tubig na ito. Pek ito. Sila-silang nagkonsulta. Ang itim na kahon na yan ay isang halimaw. Manggaganso siya. Nakita ni Lu Chengfeng. Yung pulang tuldok sa gitna ng screen, nakita mo ba? Nakita ko. Pindutin mo. Pindutin mo ulit yung maliit na tatsulok sa tabi. Itaas ang tunog sa pinakamalakas. At itaas ang cellphone. Para makita ng lahat ang screen. Tatay Qin. Ngayon naririnig na kita. Kahapon, naguluhan ako. Wala akong alam. Boses ito ng anak ko. Ito ang anak ko. Kahapon gabi, nagliliyab siya at nagsasalita ng kalokohan. Ngayon, nakakakilala na siya ng tao. Nasa itim na kahon. Talagang naiwan ang lahat ng nangyari kanina. Ang dilaw na tubig ay hindi gamot na masama. Huwag tumingin, huwag tumingin. Ito ay naglalaman ng kaluluwa ng tao. Lu Chengfeng. Itaas mo ang itim na salamin sa harap nila. Tingnan mo mismo. Ang nakuhanan sa salaming ito ay ang nangyari kanina. Hindi ito kaluluwa, hindi rin ito multo. Paano magpapalit ng gamot si Qinbo? Paano magsalita ang sugatang sundalo? Malinaw na nakikita ng lahat. Hindi ko tinitingnan. Hindi ka matapang na tignan. Dahil alam mong nagsisinungaling ka. Sino ang nagsabi sa'yo na pumunta ka sa klinika para magulo? Walang nagsasabi sa akin. Para ito sa mga mamamayan. Shen Ruyan, huwag munang husgahan. Unahin mong paghiwalayin ang mga taong ito. Huwag hayaang mag-usap sila. Pagkatapos, ipagpatuloy ni Qinbo ang pagtulong sa mga tao. Mas maraming gumagaling, mas lalong hindi tatayo ang mga bulong-bulungan. Lu Chengfeng. Paghiwalayin ang mga karaniwang tao na nangunguna sa kaguluhan. Ibigay sa hukuman ng militar para sa pagsisiyasat. Ang natitirang mga mamamayan, kung nais ng mga kamag-anak na palitan ang gamot, maaari silang tumingin mula sa likod ng pinto. Ngunit hindi pinapayagang makialam sa klinika. Huwag mang-agaw ng gamot, huwag tanggalin ang maskara. Mga kamag-anak ng mga sugatang sundalo, makinig. Kung nais magligtas ng tao, sundin ang mga alituntunin, hindi basta-basta makakapasok sa malubhang kaso. Kailangan nakasuot ng maskara sa pagpasok. Sino ang humahawak sa sugat ng walang ingat? Sino man ang gumagawa nito ay nagdudulot ng pinsala sa sariling pamilya. Iwan mo muna ang cellphone mo dyan. Hindi lang siya kayang magpabulaanan ng mga chismis. Kaya rin niyang mag-iwan ng ebidensya. Sa hinaharap, sino man ang nag-udyo, sino man ang nagnanakaw ng gamot, sino man ang nagkakalat ng chismis, gamitin mo na lang ang recording niya. Malinaw na. May matibay na ebidensya na. Mahihirapan ng mapalampas ang chismis. Ulat. General. 2 araw nang hindi umaatake ang kalaban sa labas ng lungsod, pero patuloy na naririnig ang tunog ng mga gulong na umiikot sa kampo. Nagpadala tayo ng mga espiya. 3 grupo, isa lang ang bumalik. Bago siya nawalan ng malay, sinabi lang niya ang 4 na salita. Anong 4 na salita? Mataas na karwahe, takpan ang kampo. Mataas na karwahe, nagtatayo ang kaaway ng mga kagamitan sa pag-atake sa bayan. Ginoo. Maraming nakatago na bantay sa labas ng malamig na lungsod. Hindi makalapit ang mga espiya sa kampo ng kaaway. Ngayon, hindi natin alam kung ano ang ginagawa ng kaaway. Ang ibig mong sabihin, kulang ang malamig na lungsod ng isang pares ng mga mata. May pagkain na, may gamot na, at pansamantala nang nakontrol ang kalooban ng mga tao. Kung hindi mo makita ng malinaw kung saan kakalabitin ng kalaban ang susunod nilang hakbang, mananatiling mamamatay ang malamig na lungsod. Maghintay lang. Ipapadala ko sa iyo ang isang mata na kayang lumipad.
Ginoong boss baka. Anong nangyari? Walang anuman. Isarado niyo ang malaking pinto. Walang sinuman ang pinapayagang pumasok sa pinakaloob na silid. Naiintindihan. Boss. Huwag isara ang pinto. Kailangan ko ng drone. Yung panghimpapawid. Kaya nitong lumipad ng mataas at makakita ng malayo. Malinaw ang kamera, matibay ang baterya. Sana makalipad na ngayon. Ano bang kinukuhanan mo? Kasalan ba o iba? Tulong. Ang set na ito ay 3,005. Malinaw ang transmission. Okay din sa hangin. Kung baguhan ka, suggestion ko na mag-practice ka muna. Huwag agad lumipad ng malayo. Wala nang oras para mag-practice. Turuan mo akong buksan. Lumipad, bumaba, palakihin ang lente. Lumipat sa susunod na video. Shen Ruyan. Nandyan ka ba? Ginoo, nandito ako. Ipinadala ko na ang mekanikal na agila. Huwag niyong hawakan ang mga pakpak nito, at huwag magpindot ng walang dahilan. May mga rotor ito. Kapag umiikot, pwedeng masaktan ang kamay. Mekanikal na agila. Makakalipad. Pero huwag ka nang mag-aksaya ng salita. Maghanap ka muna ng patag at malawak na lugar. Mas mabuti kung nasa pinakamataas na bahagi ng pader ng lungsod. Lu Chengfeng. Magdala ng mga tagapagbantay sa tuktok ng North City Wall. Maglinis ng isang bakanting lugar. Bawal lumapit ang sinuman. Ginoo. Ito ay isang itim na bakal na agila. Walang balahibo. Buong katawan ay mekanismo. Ginoo, nagniningning ang mata ng mekanikal na agila. Lu Chengfeng. Lumayo ka sa kanya. Natakpan mo buong mukha mo. Shen Ruyan. Makinig ka ng mabuti. Kayang lumipad ng mekanikal na agila sa langit at maipapadala nito sa akin ang nakitang larawan. Ngunit hindi ito dapat masyadong malayo sa malaking sisidlan. Kapag humina ang signal, kailangan kong ibalik ito. Huwag mag-alala, Ginoo. Gagawin ko ang sinabi mo. Lu Chengfeng. Ilagay ito sa pinakamataas na bahagi ng pader ng lungsod. Sa lupa, walang sasali sa tabi. Naiayos na. Lumipad na. General. Talagang lumipad siya. Shen Ruyan. Hindi umalis ang kalaban. Inilipat nila ang unahan na batalyon pabalik. Pero nandyan pa ang mga puwersa. Tama nga. Itong mga asong ito, gusto lang tayong akalain na umatras sila. Huwag magmura, makinig ka sa akin. Shen Ruyan. Nahanap na ang mataas na sasakyan. Ano ito? Kagamitan sa pag-atake sa mura. Hindi bababa sa 30. Bawat isa ay mas malaki kaysa sa karaniwang hagdang. Naghahanda silang sumugod sa harap ng mura. 30 silang lahat. Gusto nilang direktang mabangga ang hilagang pader. Hindi matatag ang signal. Hindi ko na kayang magpatuloy. Ginoo. Walang dahilan para magpakabangis. Ang makakita ng mga ito ay sapat na. Hindi pa sapat. Hindi pa sapat. Shen Ruyan. Nasa likod ng kampo ang kanilang karwahe ng pagkain. Nag-aalalay ang mga bantay. Malayo sa harap, gusto ng kalaban na ilagay lahat ng lakas nila sa harap para sa pagsugod sa lungsod. Kaya walang tao sa likod. Itinaas nila ang kanilang kamao, pero naibulalas ang kanilang baywang. Ang ibig sabihin ng sir is, magpadala tayo ng mga sundalo para sunugin ang mga pagkain. Ngayon, hindi pa kumikilos ang kalaban. Kapag lumabas kayo, makikita agad kayo ng mga tago. Kailangan hintayin nilang magsimula ang pangkalahatang atake. Ipapadala ng unang batalyon ang mga tao sa pader ng lungsod. Habang ang gitnang batalyon ay nagbabantay sa pinakamaluwag na bahagi, magpapadala ulit ng mga kabalyero. At hindi pwedeng makipagsagupaan ng matagal. Sunugin lang ang mga pagkain at supply. Huwag habulin ang mga natitirang sundalo. Kapag nakuha na, umatras na. Ako ang magdadala ng mga kabalyero palabas ng lungsod. Lu Chengfeng. Pumili ng 300 magagaling sa pagsakay sa kabayo. Huwag magsuot ng mabigat na baluti. Huwag magdala ng mahabang sandata. Dalhin lamang ang panggugulong, maikling kutsilyo at lubid. Ang target ay ang kargamento ng pagkain. Sunugin at umalis agad. Hihe.
Ano ito? Ah, nagsusunog ang kalaban ng mga tunel. Shenruyan, hindi lang nila gustong sumugod sa harap ng lungsod. Sa likod ng kampo ng kalaban may bagong lupa at tunel. Maaaring gusto nilang bumaon mula sa ilalim ng pader ng lungsod. Saang bahagi? Sa kanluran Hilaga Kanluran na sulok, malapit sa isang lugar ng tuyong gubat. Mag-utos sa hilagang kanlurang pader ng lungsod, agad na suriin ang lupa at makinig sa tunog. Lahat ng bahay na malapit sa pader ay dapat na walang tao. Ilagay ang mga sisidlan ng tubig sa lupa, makinig sa mga ingay sa ilalim. Aalis na ako ngayon. General, nagalaw na ang mga sundalo sa harap ng kampo ng kalaban. Tingnan mo. Doon. Inilabas ang pang-atak na sasakyan sa pinto ng kampo. Nagsimula ng magformasyon ang mga kalaban. Lahat ng sundalo magbantay sa pader. Nasa ibabaw na ang mga archer at balistang nakaharap sa pader. Handa na ang mga rolling logs, sandbags, at fire blankets. Medikal na klinika, paglipat ng mga sugatang sundalo sa likod na eskinita. Ang mga malubhang sugatang sundalo ay hindi dapat ilipat. 300 magaan na kabayo ay nakabuo na. Ginoo. Gaano pa katagal makakalipad ang mekanikal na agila? Maaari pang tumagal ng mahigit 20 minuto. Sapat na para sa unang pag-atake. Kung gayon, mangyaring Ginoo, bantayan ang mga suplay ng kaaway sa Hancheng. Nakatutok ako. Lahat, makinig. Magtanggol sa harapan, maghanda ang mga magagaan na kabayo. Kapag nag-atake ang kaaway ng sabay-sabay, agad na buksan ang kanlurang pintuan. Sunugin ang mga suplay, hindi makipaglaban. Shenruyan. Humanda. Dumating na sila. Ang harap ay panlilin lang. Gusto nilang gamitin ang panggulang na sasakyan para sa inyo. Lahat ng puwersa ay nakatuon sa North Wall. Alam ko. Ang mga sundalo sa North Wall ay nakikinig sa utos. Mga kahoy na rolling, mga sako ng buhangin, at mga blanket panglaban sa apoy. Lahat ay umakyat sa pader. Huwag magpaputok ng basta-basta ang mga archer. Hintayin na pumasok ang mga pang-atak na sasakyan sa loob ng 100 hakbang. Nakapundo na ang 300 na magagaan na kawal. Naghihintay na lang sa utos ng general. Isang salitang utos lang ang kailangan. Walang makakagalaw ng walang utos ko. Walang sinuman ang pinapayagang buksan ang mga pinto ng lungsod. May ingay sa hilagang kanlurang sulok. Patuloy pa rin silang nag-ukit ng tunel. Pahintulutan ang mga tao na makinig sa lupa. Ilagay ang sisidlan ng tubig sa dingding. Huwag lang tumutok sa hilagang pinto. General! May ingay sa kanang hilaga kanluran ng daan. Ipag-utos sa hilaga kanluran. Lahat ng bahay malapit sa pader, clear out. Lahat ng timba ng tubig, ilagay sa lupa. Naririnig ang hangin sa ilalim. Agad na punuin ng buhangin at bato ang butas. Sumunod sa utos. Bumato ng pana. General! Ang karaniwang palaso ay hindi makakapasok. Huwag tumama sa tao. Tamaan ang gulong. Tamaan ang lubid. Shenruyan, ang pangatlong siege tower sa pinakakaliwa. Ang kanang lubid ng gulong ay maluwag. Diyan, kaliwa ng archer. Itutok sa kanang gulong ng ikatlong sasakyan. Shenruyan, ubos na ang mga supply. Ilang bantay? Hindi umabot ng 3 bahagi. Lu Chengfeng. Nandito ang huli. Bubuksan ang kanlurang pintuan. Susunugin ang supply. Hindi tayo hahabol. Hindi tayo makikipagdigma. Babalik agad kapag nakuha na. Nakatanggap ng utos. Shenruyan, hawakan ang pangunahing pintuan. Lu Chengfeng. Bantayan ang truck ng supply. Ilagang kanlurang sulok. Agad na punuin ng buhangin. Sa laban na ito, huwag magkamali ng hakbang. Magandang trabaho, Ginoo. Nabali ang loob ng kalaban. Haha. Nabali ang loob ng kalaban. Nabuwag ang mga pormasyon nila. Shenruyan. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para umatake balik. Habang sila ay may sakit, sila ang kukunin mo. Lu Chengfeng.
Ipadala ang utos sa depensa saksimen. Buksan ang pinto ng lungsod. Labas ang kawal na nakasuot ng mabigat na armor palabas ng lungsod. Diretsong sumugod sa linya ng pagkain ng kalaban. Sunugin ang lahat ng kanilang supply ng pagkain. Ginoo. New boy. Lumabas ka dito. Sinara mo ang aking pinagkakakitaan. Ngayon, kahit na mamatay ako, dadalhin kita sa loob. Siya nga, new boy. Isusumbong kita sa pangalan ko. Nakipagsabuatan siya sa may-ari ng piggery sa hilagang bahagi ng nayon na si Duman Kang upang iligal na ipuslit ang mga baboy na namatay sa sakit. Kakatapos lang niyang bumili ng 2 baboy na 300 libra na may hindi tiyak na pinagmulan at dinala ito sa malamig na imbakan. Tiyak na inihahanda ito para ipagbili. Ginoong New. Nakakuha kami ng seryosong ulat tungkol sa kaligtasan ng pagkain. Inakusahan kang bumili ng mga hayop ng iligal at itinatago ang mga baboy na hindi nasuri. Mangyaring buksan agad ang malamig na imbakan para sa kumpletong pagsusuri. Kung hindi ka makapagbigay ng wastong dokumento ng pagsusuri, kaming mga otoridad ay isasara ang iyong kumpanya ayon sa batas. Wang Jinbiao, ikaw ay walang awa. Paano magagawa ng boss niyo ang ganitong bagay? Pumasok ka na. Kagawad, pakitingnan ng maigi. Ito ang legal na kasunduan ng kumpanya ko at ni Duman Kang para sa pagbili muli ng mga baboy. Kami ang nagbibigay ng mga dekalidad na hilaw na pagkain para sa pagbili muli ng malusog na mga baboy. Ito ang mga bagong lalabas ngayong umaga. Sertipiko ng pagsusuri ng hayop. Malinaw na nakasulat dito ang batch ng mga hayop, numero ng tainga, at selyo ng slaughterhouse. Impossible. Kaninang umaga lang siya nagdala ng mga baboy. Paano naman magiging mabilis ang pag-aasikaso ng mga dokumento? Ito ang timbang ng mga baboy mula sa farm. Ito ay ang surveillance video ng linya ng produksyon ng nakatakdang katayan. Ito ang lahat ng aking mga resibo para sa mga bayad sa pagpapadala. Lahat ng proseso. Ganap na legal at transparent. Ang mga baboy ay ginawang benepisyo sa pagkain para sa mga empleyado ng kumpanya. Lahat ay naubos na. Walang anumang iligal na pagbebenta na naganap. Walang anumang iligal na transaksyon. Wang Jinbiao. Kompleto ang mga dokumento ng quarantine. Legal ang kasunduan sa pagbawi ng puhunan. Paulit-ulit mong nilalabag ang katotohanan. Malisyosong pag-ulat. Malubhang nakakaabala sa normal na gawain ng mga otoridad. Malubhang nakasasakit sa karapatan sa magandang pangalan ng lehitimong kumpanya. Agad sumama ka na sa amin para sa investigasyon. Ako. Ako lang. Malinis si Boss New. Maganda ang ginawa ni Boss New. Shen Ruyan. Naayos na ang mga problema sa labas. Kamusta ang sitwasyon niyo dyan? Ginoo. Nakalabas na ang mga kabalyero ng Ximen. Malaking gulo na ang nangyari sa hanay ng kaaway. Wala na silang kakayahang bumuo ng depensa. Si Lu Chengfeng ay nagdadala ng tao patungo sa kampo ng suplay ng kaaway. Magandang trabaho, ngunit kahit mataas ang moral ng mga sundalo sa lungsod. Si Bikuan ay hindi kumain ng karne sa loob ng kalahating buwan. Kakaunti lamang ang karne na kanilang nakuha. Ang lakas ng mga kabalyero na umaatake ay mabilis na naubos. Kung hindi natin masusunog ang mga suplay ng pagkain sa loob ng kalahating oras, kapag ang mabibigat na infanteriya ng kaaway ay nakapagsanib at umatake, tiyak na ang ating hukbo ay mawawasak. Mabilis na naubos ang lakas. Ang mga sundalo sa pader ng lungsod, itaas ang apoy sa malaking kawali sa pinakamalakas. Magdadala ako sa inyo ng masustansyang pagkain para sa lakas. Kumain muna bago lumabas at pumatay. General, maraming bawang. At makakapal na puting karne. Ihuhulog lahat sa pira-piraso. Ilagay sa malaking kaldero. Idagdag ang asin at langis na ibinigay ng Ginoo kanina. Pakuluan hanggang maging pinakapayak na sabaw ng karne. Bigyan ng mainit na sabaw ang mga sundalo sa likod ng pader ng lungsod. Bawat isa ay isang mangkok. Dagdagan ng karne ang mga umalis na kabalyero. Bilisan. Pagkatapos uminom ng mainit na sabaw, bumalik ang lahat ng lakas. General, ganap nang naibalik ang lakas ng mga sundalo. Humiling muling lumabas ng lungsod at sumugod. Lahat ng tropa, sumugod. Sunugin ang mga suplay ng kaaway. Walang maiiwan. Lahat ng tropa, sumugod. Sunugin ang mga suplay ng kaaway. Walang maiiwan. General, nasunog na ang lahat ng suplay ng kaaway. Nagliliyab ang apoy. Ganap na bumagsak ang mga mabibigat na kawal ng kaaway. Tumakas sila patungo sa likuran. Huwag habulin ang mga naguguluhang kaaway. Agad na bawiin ang mga tropa at bumalik sa lungsod. Isara ang mga pintuan ng lungsod. Krisis sa buhay at kamatayan ng malamig na lungsod. Sa wakas ay nalampasan na ito. Tagumpay ng Ginoo. Nawasak ang mga suplay ng kaaway. Sa loob ng 10 araw, wala silang kakayahang umatake muli sa lungsod. Nailigtas ang malamig na lungsod. Ang sabaw ng Ginoo at ang mekanikal na agila ay may malaking kontribusyon. Huwag magpabaya. Nawala na ang banta sa labas ng lungsod. Paano naman ang mga taksil sa loob ng lungsod? Yung si Han Bingzhong, ano ang balak mong gawin?
Tungkol sa sunog sa mga supply at gulo sa klinika, siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Matalino si Han Bingsong, pinatagal niya ang lahat ng mga mamamatay tao na nagpasimula ng sunog at gulo. Kahit nahuli na namin sila, wala kaming matibay na ebidensya laban sa kanya. Siya ngayon ang may pinakamataas na posisyon sa pagkain sa lungsod. Walang ebidensya. Hindi ko siya pwedeng basta-bastang patayin. Walang ebidensya. Shen Ruyan. Ngayon agad, pumunta ka at may utos ako. Ilipat mo lahat ng sugatang sundalo sa medikal na klinika. Lahat ng mga sugatan ay ililipat sa isang lihim na bakuran. Naiwan si Kinbo sa klinika, kasama ang ilang mga tapat na tagasunod, at inalis ang mga gwardiya sa paligid ng klinika. Bakit po, Ginoo? Inalis ang mga gwardiya kung sakaling muling magpadala si Han Bingsong ng tao para sunugin ang mga gamot. Siya ay darating para sunugin ang mga gamot. Nakita niyang nabigo ang pag-atake sa lungsod. Talagang magdudusa ang isang desperadong tao. Gusto nilang sirain ang huling pag-asa ninyo. Kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon, paano siya magkakaroon ng pagkakataon na magkamali? Magpasok ng kalaban ng hindi nila namamalayan. Agad akong pupunta para ayusin ito. Shen Ruyan, tanggapin mo ang maliit na itim na kahon na ito. Agad itong itago sa klinika. Sa pinakamataas na bahagi ng istante ng mga gamot, itutok ang kamera sa buong silid. Huwag na huwag itong mahahalata ng iba. Huwag mag-alala, Ginoo. Nailagay na ito ayon sa utos. Mabilis, bilisan mo. Ibuhos ang apoy na langis sa mga masasamang gamot na ito. Sunugin ng maayos. Ginoong Han. Nagsimula na ang apoy. Lumikas. Sunugin ang mga walang muwang na ito. Shen Ruyan. Kumilos. Lu Chengfeng. Pagsugpo ng apoy at pagdakip. General. Nawala na ang apoy. Ang puting usok na ito para sa pagsugpo ng apoy ay talagang epektibo. Ibind mo si Han Bingsong. Shen Ruyan, naglalakas loob kang i-bind ang opisyal na ito. Ako ay isang opisyal ng palasyo, responsable sa pangangasiwa ng mga rekurso sa Cold City. Pinapayagan mong maghasik ng kasinungalingan ang mga tauhan mo. Ngayon ay nais mo pang siraan ako sa pagsunog. Anong ebidensya ang mayroon ka na ako ang gumawa niyan? Ebidensya. Lu Chengfeng. Puntahan mo at alisin ang mga gamot sa ibabaw ng estante. Ihatiin mo ang itim na kahon ng bakal. Ginoo. Paano gamitin ang kahon ng bakal na ito? Nandyan lang si Han Bingsong, di ba? Lu Chengfeng. Pindutin mo ang bilog na nakabukol na buton sa gilid ng kahon ng bakal. Pag nagliwanag na ang screen, pindutin muli ang play button sa gitna ng screen. Ginoo. Mabilis ang galaw. Ibuhos ang matinding apoy sa mga demonyong gamot na ito. Sunugin hanggang sa mapatay. Anong klaseng mahika ito? Bakit nandito ako sa salamin na ito? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ito ay isang itim na salamin na ipinadala ng langit para mag-record. Bawat galaw mo sa pagsunog, bawat salitang sinabi mo, lahat ay malinaw na naitala ng mga Diyos. Hindi lamang ito ang matibay na ebidensya ng iyong pagsunog. Nariyan din sa bahay ni Qin ang detalyadong talaan ng mga gamot. Ang ebidensya ng iyong pagnanakaw sa rasyon ng mga sugatang sundalo ay kasing tigas ng bakal. Ako'y inakusahan ng hindi totoo. Kasing tigas ng bakal. Wala kang maipapahayag. Nakipagsabuatan sa kaaway. Sinunog ang mga gamot na makakapagligtas. Ayon sa batas militar, agad na pagpatay. Hahaha. New boy. Buksan mo ang pinto. Tanggapin ang pinagsamang investigasyon ng maraming departamento. Hahaha. New boy, tapos ka na ngayon. Ako ay nag-file ng reklamo, kasama ang 8 mamimili ng mga produktong agrikultura sa bayan, at 5 may-ari ng botika. Laban sa iyo. Ikaw ay iligal na nangangalap ng pondo, at sinasadya mong ay monopolyo ang merkado ng gulay, na walang lisensya sa pagbebenta ng mga medikal na kagamitan, at smuggling ng karne ng mga baboy na namatay sa sakit. Hinala pang ang nagbebenta ng mga ninuno. Kababayan, si Boss New ay nagsasagawa ng lehitimong negosyo. Si Wang Jinbiao ay sadyang nakikipagkompetensya ng masama. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Ginoo New, nakakatanggap kami ng seryosong sabay-sabay na reklamo, na ikaw ay may kinalaman sa mga Boy Agricultural Product Supply Chain Co. Altui, ay may maraming malubhang paglabag sa batas. Mangyaring ipakita agad ang lahat ng financial records ng inyong kumpanya mula nang ito ay itinatag, mga kontrata sa pagbili, mga resibo ng buwis, at ang mga patunay ng pinagmulan ng iyong malalaking pondo. Kung hindi, ating isasara ang iyong kumpanya ayon sa batas, at mga personal na ari-arian. Siya sa atin ng mabuti. Isa siyang simpleng magsasaka, malapit nang malugi ang kanyang malamig na imbakan. Bigla na lang siyang naglabas ng ilang milyong para sa mga gulay at karne. Ang perang iyon ay tiyak na hindi malinaw ang pinagmulan. Kaibigan, lahat ng materyales nasa opisina nakalagay.
Ito ang lahat ng materyales. Pakisuri. Unang dokumento ay ang lahat ng farm factories ng kumpanya, ang mga kontrata sa pagbili at pagbebenta at ang katugmang bank transaction records. Bawat isang transaksyon ay direktang inilipat. Ipinapasok sa personal na savings card ng mga residente. Mas mataas ang presyo ng 20% kumpara sa presyo sa merkado. Walang anumang masamang pagsasamantala sa presyo o monopolyo. Kumpleto ang deklarasyon ng buwis. Ikalawang kopya. Ito ay patunay ng pinagmulan ng aking malaking pondo. Ito ang pinakamalaking lehitimong tindahan ng antigong sabayan, na inisyo ng Zenguzhai. Kasunduan sa pagbili at buong set ng mga patunay ng buwis. Aking pera. Dumating ito ng malinis. Ikatlong bahagi ay mga medikal na kagamitan at lahat ng talaan ng pagbili muli ng baboy. Ang mga medikal na kagamitan ay itinuturing na libre na ibinibigay bilang benepisyo sa mga empleyado. Ang mga buhay na baboy ay mayroong wastong slaughterhouse na nagbigay ng sertipiko ng pagsusuri ng hayop na lahat ay ginagamit para sa panloob na pagkain. Lahat ng materyales ay hindi kailanman pumasok sa merkado para sa ikalawang benta. Impossible. Tiyak na siya ay nagmanipula. Kaibigan, suriin ninyo ang kanyang malamig na imbakan. Tiyak na may mga smuggled na kalakal sa kanyang malamig na imbakan. Ginoong Baka, kumpleto ang lahat ng iyong mga account, kontrata at resibo. Ganap na legal at ayon sa batas ang pinagmulan ng pondo. Walang anumang problema sa operasyon ng negosyo. Impossible. Paano posible na wala siyang anumang butas? Wang Jinbiao. Huwag kang magmadali. Tapos na ang aking investigasyon. Ngayon, oras na para suriin ang iyong mga bagay. Abogado Zhao. Panahon mo na. Kaibigan, kinikilala ko si Ginoong Yuboy at Boy Supply Chain Company. Formal na isinusumite sa inyo ang pabaligtad na reklamo at mga dokumento ng demanda laban kay Wang Jinbiao. Ano ang nais mong i-report? Una, si Wang Jinbiao at ang kanyang grupo ay matagal nang nagsasagawa ng sapilitang pagbili at pagbebenta sa iba't ibang nayon na may masamang layunin sa pagpapababa ng presyo. Maging sa pamamagitan ng karahasan ay pinipigilan ang mga truck mula sa ibang lugar na pumasok sa nayon para mangolekta ng mga gulay. Narito ang mga pinuno ng higit sa 10 nayon na may mga pinagsamang pirma sa kanilang testimonya at maraming bahagi ng mga surveillance video. Pangalawa, si Wang Jinbiao sa nakaraang kalahating buwan ay patuloy na 5 beses na nagbigay ng maling impormasyon at nagkaisa sa pag-ulat laban sa lehitimong negosyo ng aking kliyente na may masamang intensyon, malubhang pag-aaksaya ng mga pampublikong mapagkukunan ng batas. Dahil dito, maraming beses na nahinto ang normal na operasyon ng aking kliyente. Narito ang mga tala ng komunikasyon at mga ebidensyang nakarecord ng masamang sabuatan. Ang mga ebidensyang ito ay tiyak na buo ang kumpletong kadena ng ebidensya. Si Wang Jinbiao ay pinaghihinalaang naghasik ng gulo at sa pilitang pangangalakal at masamang pangangalakal na paninirang puri. Wang Jinbiao, nag-imbento ng mga katotohanan, masamang sabuatan sa pag-ulat, hadlang sa pagpapatupad ng batas, masamang pagsira, agad na ikulong, dalhin pabalik para sa komprehensibong pagsusuri. Hindi. Ako ang malaking boss, kilala ko ang mga tao. Hindi ninyo ako mahuhuli. Dalhin. Ang boss na si New ay makapangyarihan. Nagbigay si boss New ng malaking pinsala sa atin. Ang mga modernong kontrabida ay ganap na legal na pinapatay. Ganap na naalis ng kumpanya ang lahat ng hadlang. Ngunit wala na akong oras para magdiwang. Ang huling labanan ng sinaunang malamig na lungsod ay malapit nang magsimula. Shen Ruyan, anong nangyari? Hindi ba sinunog na ang mga suplay ng pagkain? Bakit ka pa rin nakikipaglaban? Ginoo. Nabaliw ang pangunahing general ng kalaban. Nalaman niyang nasunog ang mga rekurso. Kahit na umatras, mamatay din sila. Talagang nagsunog ng barko. Pinangunahan ang 100,000 tropa. Sa magdamag, nagsimula ng isang mapanirang atake laban sa Han Castle. Wala na silang pakialam sa buhay nila. Ginoo. Gulo-gulo na ang mga pader ng lungsod. Ang dilim ng gabi. Walang mga sulo ang mga sundalo. Hindi nila makikita kung sino ang sino. Kakalapit lang ng insidente sa Westgate, nangyari ang trahedya na nagpasaksak sa sariling tao. Mga sugatang sundalo, agad silang dalhin pababa sa pader ng lungsod papunta sa klinika. Hindi na namin kayang dalhin pa, General. Wala kaming plangka. Kailangan lang namin pilitin gamit ang kamay. Yung mga kapatid na may naputol na binti, pag hinila, sobrang sakit nila hanggang mawalan ng malay. Hindi na talaga nila kayang gumalaw. Hindi makilala ang kaaway sa dilim. Kailangan hilahin ang mga sugatang tao. Shen Ruyan, pananatilihin ang mga tao sa pader ng lungsod. Na maayos ang kanilang posisyon, huwag magpakabulag at mag-swing ng walang direksyon. Huwag gumalaw ang mga sugatang tao. Dadalhan ko kayo ng kagamitan para sa laban sa gabi. Boss, kunin mo lahat ng reflective tape para sa gabi sa tindahan mo. Lahat ng kaya mong kunin. Walang masama kung sobra pa. Kunin mo na rin ang 100 pesos ng emergency folding stretcher. Agad na ilagay sa sasakyan. Yung nakalagay sa likod na parang backpack. Kailangan ng pang-agrikultura na pestisidyo. Malaking kapasidad na manual na spray. Kumuha ka ng 50. Bayad ng cash. Maraming kakaibang bagay na naman. May mga berdeng bag, at may mga canvas na may bakal na post-it.
At may ilang napakalaking plastik na walang laman na timba. Makinig ka. Agad na ipasa ang mga berdeng laso. Kaagad na ipasa. Para sa bawat sundalo sa pader, itali ito sa kanang braso. Ginoo. Ano ang ibig sabihin nito? Makakapigil ba ang berdeng tela sa kutsilyo? Hindi mapigilan ang kutsilyo. Pero ito ay tinatawag na reflective tape, basta't may kaunting mahina na liwanag ng buwan. O liwanag ng apoy. Ang bag na ito ay magbibigay ng nakakasilaw na berdeng liwanag. Sa dilim. Basta't makakita ka ng taong may berdeng liwanag sa braso, iyon ay kapatid mo. Hindi na ako magkakamali sa pagpili ng tao. Banal na bagay. Nagniningning na kagamitan, agad na isuot ng buong hukbo. At yung canvas na may bakal. 2 tao, isa sa kaliwa, isa sa kanan, hilahin. Ito ang tinatawag na stretcher. Ilagay ang malubhang nasugatang tao ng patag dito. 2 tao ang nagdadala. Ang mga nasugatan ay tiyak na hindi magkakaroon ng pangalawang pinsala. Ang ganda ng pagkakaayos. General. Nakahiga si Zhang San dito, walang kahit anong ingay. Ang lambot ng kama ay napakabuti. Ginoo. Ano ang gamit ng mga malaking walang laman na timba na ito? Ang kaaway ay nagbabaril ng mga rocket na may apoy mula sa ibaba ng pader. Iyan ang panglaban sa apoy. Ito ay tinatawag na pang-spray ng agrikultura. Punuin ang timba ng tubig. Isuot ito sa likod. Gamitin ang kaliwang kamay para pisilin ang bakal na baras. Hawakan ng kanang kamay ang tubo at itutok sa nasusunog na lugar. General, ang tubo ay nagsimula magbuga ng maliliit na ulap ng tubig. Diretsong lumabas ng 2 talampakan ang layo. Pinatay ng ulap ng tubig ang apoy ng langis. Gamit ang spray para pigilan ang apoy ng kalaban. Huwag hayaang masunog ang pader ng lungsod. Lubos na mapanatili ang depensa. Sa dilim ng gabi, ang mga sundalo ng Cold City na may mga reflektibong sintas, hindi na muling nagkaroon ng maling pagbabaril. Ang mga sugatang sundalo ay mabilis na nailipat sa ibaba ng lungsod. Ang mga pag-atake gamit ang apoy ay lahat ay pinatay ng spray. Ngunit hindi pa ito sapat. May 100,000 na kaaway. Kung makikipaglaban tayo ng direkta, tiyak na maubos ang mga sundalo ng Cold City. Kailangan tuluyang masira ang kanilang mental na depensa. Lu Chengfeng. Ngayon, pumunta ka na sa pinakamataas na bahagi at alisin mo ang itim na megaphone na nakatali sa tabi ng mekanikal na agila. Dalhin mo na, sir. Malaki ang bigat niyan. Yun ay isang pampalakas ng tunog. Yun ang tawag sa megaphone. Ilagay mo ito sa tabi ng iyong bibig. Pindutin ang pulang switch sa itaas. Ngayon, gamitin mo ang pinakamalakas mong lakas. Sa kampo ng kaaway sa labas ng bayan, sumigaw ka ng malakas. Sabihin mo sa kanila na nasira ang kanilang supply. Pabagsakin ang kanilang moral. Ganapin niyo akong tuluyang sumuko. Ginoo. Makinig ang kalaban. Lahat ng pagkain niyo ay sinunog na hanggang abo. Ngayon, kayo ay mga halimaw. Ibitin niyo ang armas. Sumuko. Hindi papatayin. Ito ay ang Diyos na nagsasalita. May kulog sa pader ng lungsod. May tulong ang Diyos sa malamig na lungsod. Hindi tayo mananalo. Parang magiging bingi na ako. Tumakbo na. Ginoo. Natakot na ang kaaway. Nagsimula na silang umatras. Hindi maganda. General. Ang panghuling pangwasak ng kaaway. Nagamit ang kaguluhan para itulak sa pangunahing pintuan. Bumabagsak na ang pintuan ng lungsod. General. Alam ng kaaway na kahit tumakas ay tiyak na kamatayan. Ipinagdikit nila ang lahat ng puwersa sa pangwasak ng pader. Naputol ang kahoy na pangsuporta. Hindi maihuhulog ang tinunaw na bakal. Hindi na kayang tiisin ng tarangkahan ang pangatlong hampas. Ipinaglalaban ang tarangkahan. Gamitin ang katawan bilang panangga. Kapag bumagsak ang lungsod, ito ay magiging massacre. Huwag tayong umatras. Shen Ruyan. Paalisin mo silang lahat. Huwag gumamit ng tao bilang panangga. Ginoo. Kapag bumukas ang pinto ng lungsod, sasabay ang 100,000 sundalo na parang baha. Ang pag-alis ay tiyak na kamatayan. Makinig ka sa akin. Buksan mo ang kalahati ng pinto ng lungsod. Papasukin nila at labanan. Buksan ang pinto ng lungsod. Papasukin nila. Ito ay tinatawag na pagdaya sa harap at pag-atake sa likod. Isara ang pinto at saktan ang aso. Ngayon agad, utusan mo ang mga kawal sa likod ng pinto. Lumayo sa magkabilang panig. Ihanda ang depensa ng mga kalasag. Lahat ng mga pang-agrikulturang spray ay dapat ilagay sa magkabilang panig ng kalye sa likod ng tarangkahan. Punuin ang mga spray ng suka na ibinigay ko sa inyo dati. Punuin ng suka. Kapag pumasok ang kaaway, agad na itutok ito sa kanilang mukha at mga mata. Itaas ang presyon sa pinakamataas. Ay spray ng malakas. Bilisan. Gawin ang sinabi ng Ginoo. Buksan ang tarangkahan ng lungsod. Lagyan ng suka ang spray. Nasira ang tarangkahan ng lungsod. Tapos na ang malamig na lungsod. Pasukin at agawin ang mga rekurso ng militar. Suntukin. Ngayon na. Sumabog. Aking mga mata. Anong lason ito? Asido. Ang sama talaga. Hindi na ako makatingin. Mainit ang mukha ko. Hindi ito tubig. Ito ay maasim na nakakasunog na tubig. Gumagamit ang mga sundalo sa Cold City ng lason. Nakalihis ang porma ng kanilang depensa. Hindi na nila makita. Patayin!
Gamitin ang lakas para basagin ang pintuan ng lungsod. Gagamitin ko ang asidong ulap para hindi na kayo makabalik. Ginoo. Ganap nang nawasak ang mga pangunahin ng kaaway. Ngunit masyado silang marami. Nagtutulungan silang muling magtipon sa labas ng pintuan ng lungsod. Naghahanda para sa ikalawang pagsalakay. Kailangan nating tuluyang harangan sila sa labas ng lungsod. Harangan sila sa labas ng lungsod. Shenruyan. Kumuha ng hose. General. Ito ay isang mahabang bag na tela. Makinig ka, ito ay tinatawag na fire hose. Sa loob ng kwarto ng lamig, mayroon bang pinakamataas na lugar? Malaking water tower, o kaya ay isang imbakan ng tubig. Sa loob ng tore, may isang napakalaking imbakan ng tubig. Karaniwang ginagamit ito para sa depensa ng lungsod at pagsugpo ng sunog. Itali mo ng mahigpit ang isang dulo ng hose na ito sa bibig ng outlet sa ilalim ng imbakan ng tubig. Huwag mong hayaang lumabas ang tubig. Hawak ang kabilang dulo sa kamay. Pahawakan sa tatlong pinakamalakas na sundalo. Nang mahigpit ang dilaw na metal na pang-spray. Tumayo sa gilid ng pader ng lungsod. Itutok ang dulo sa kampo ng kaaway sa labas ng lungsod. Ihanda ang hose. Nakahanda na si Ginoong Lu. Mahigpit na hawak din ang pang-spray. Buksan mo ng sabay-sabay ang pinto ng imbakan ng tubig. Sa maximum. Open lahat. Ginoo. May malakas na jet ng tubig na pumutok mula sa tubo. Diretsong tumama sa ibaba ng lungsod, ilang metro ang layo. Sobrang lakas ng jet ng tubig. Halos hindi na namin kayang pigilan kaming tatlo na lalaki. Itutok ang mga nagtitipong kaaway. Sumugod ng todo. Baha. May bumabagsak na baha mula sa langit. Parusa ng Diyos. Ito ang baha na parusa ng Diyos mula sa malamig na lungsod. Tumakbo, nagsitakas sila. Ganap na umatras ang kalaban ni Ginoo. Magiting ang general. Naway pagpalain ng mga Diyos. Sa laban na ito. Sa wakas ay nanalo na tayo. New Boy. Buksan ang pinto. Darating na ang oras ng iyong kamatayan. Ikaw si New Boy. Ako nga. Sino kayo? Anong gusto nyo? Sino ako? Ako ang nakatatandang kapatid ni Wang Jinbiao. Wang Jinlong. May lakas ka ng loob ah. Sino ang may lakas ng loob na ipasok ang kapatid ko? Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Kung sino ang namumuno sa pamilihan ng gulay sa bayan na ito. Talaga. Ano ang gusto ninyong gawin? Ito ay isang lipunan na may batas. Huwag kayong magkalat, mga matandang tao. Lumayas ka. Sino ang may lakas na protektahan siya ngayon? Babasagin ko pati mga taniman ninyo. Wang Jinlong, tama ba? Hahaha. Nais mo nang humingi ng tawad. Huli na. Ngayon, hindi mo mapipirmahan ang kasunduan sa paglilipat ng kumpanya. May lamig pa ang cold storage mo at ang mga binti mo. Hindi mo mapapanatili kahit isa. Huwag na kayong makialam sa inspeksyon. Si Wang Jinlong ay sangkot sa pag-organisa ng mga grupong may masamang hangarin. Sa marahas na monopolyo sa merkado, kayo ay napalibutan na. Agad na ibaba ang mga armas. Huwag ka nang magpapanggap na may kapangyarihan dito. Sino ang natatakot sa isang sirang record? Record. Tingnan mo ang screen. Ito ang iyong galaw isang oras na ang nakalipas. Simula nang magtipon kayo. Naka-install ito sa pampublikong AV camera sa bayan at naitala ang inyong plaka. Naipadala ko na ang lahat ng video sa mga otoridad. Paano mo nalaman ng maaga dahil inaasahan ko na ito? Pumasok na si Wang Jinbiao. Kayong mga kasabwat na nagtago sa likod. Tiyak na lalabas kayo para mangagat. Kung hindi ako naghanda ng maaga, paano ko kayong lahat ng mga tumor na ito mahuli? Walang gagalaw. Ilagay ang mga bagay sa iyong kamay. Ginoong Baka, salamat sa iyong ibinigay na tamang impormasyon. Ang grupong ito ay matagal nang nandyan sa bayan. Matagal na naming gustong alisin sila. Ito ay dapat gawin ng bawat mamamayan. Dapat itong gawin sa legal na paraan, upang ganap na maalis ang mga salot na ito. Boss New. Talagang ikaw ang puso ng ating baryo. Matapos nating alisin ang mga pahirap na ito. Sa hinaharap, hindi na tayo mag-aalala sa pagtatanim ng gulay. Haha. Mag-alala ka lang, Lolo Li. Sa hinaharap, lalawak pa ang daan natin. Ang mga modernong panganib ay tuluyang natanggal. Ngayon, kailangan kong agad na mag-follow up sa laban sa Cold City. Shenruyan, kumusta ang laban? Naiwasan na ba ng kalaban ang lahat? Ginoo. Ang kalaban ay napalaya sa pamamagitan ng mataas na daloy ng tubig. Ngunit ang punong general ng kaaway ay tuso. Dala niya ang pinakamahuhusay na natitirang sundalo. Hindi siya tumakas ng direkta pabalik sa bansa. Sa halip, lumiko siya at pumasok sa hilaga ng malamig na lungsod. Sa Pansyam na linalayo sa Panlong Valley. Panlong Valley, ano ang lugar na iyon? Ang Panlong Valley ay isang mapanganib na daanan. Doon ay madaling depensahan ngunit mahirap atakihin. Ito ay isang patay na dulo. Ngunit dito nagmumula ang tunay na takot. Ang Panlong Valley ay ang tanging daan ng Han City, patungo sa bodega ng mga butil sa loob ng bansa, kahit na hindi nila maangkin ang Han City. Sadyang pinigilan nila ang daang ito. Pinigilan ang daan ng pasukan, hindi lang iyon. Ginoo. Ang ating espiya ay nagbalik ng may panganib, inutusan ng pangunahing general ng kaaway, na sunugin ang
Lahat ng kagubatan sa paligid ng Panlong Valley, gusto nilang gamitin ang mahabang apoy. Ganap na isara ang Cold City, ang huling pag-asa na humingi ng tulong sa mainland. Sunugin ang bundok, nais nitong tuluyang putulin ang daan pabalik sa Cold City. Gawing isang nag-iisang isla ang Cold City. Ito ay tama, kapag kumalat ang apoy. Ang Pailong Valley ay makipot, hindi talaga makadaan. Katatapos lang ng labanan sa malamig na lungsod, pagod na pagod ang mga sundalo, kung masasara ang daang ito. Kahit mapanatili natin ang lungsod, pagkalipas ng kalahating buwan. Sa kabila nito, ang malamig na lungsod ay mananatiling nakulong dahil sa kawalan ng supply mula sa mainland. Ginoo, sobrang laki ng apoy na ito. Hindi abot ng tubo ang 10 milya. Kami. Anong gagawin namin? Sunugin ang bundok, di ba? Gusto mong isara ang daan, di ba? Shen Ruyan, makinig ka ng mabuti. Ano ang kailangan ng malaking apoy? Kailangan ng malaking apoy ang masusustansyang mga puno at mga damo. Agad mong ipadala ang pinakamagaling na mga kabalyero palabas ng lungsod. Walang dalang espada. Dalhin ang mga pala na ibinigay ko sa inyo dati, at matatalim na palakol. Dalhin ang pala at palakol. Diretsong pumunta sa pasukan ng Panlong Valley, sa lugar na malayo sa malaking apoy. Bigyan mo ng sabay-sabay na pagputol ng mga puno. Maghukay ng isang malawak na bakanting lugar. Ito ay tinatawag na firebreak. Kung walang taong ito, ang apoy ay kusang mawawala. Firebreak. Lahat ng unit, makinig. Lumabas ang mga kabalyero, magputol ng kahoy at maghukay. Huwag na huwag hayaan na masunog ng apoy ang daan. Ginoo. Sobrang laki ng apoy. Nagbago ang direksyon ng hangin. Ang apoy ay mabilis na kumakalat patungo sa bibig ng lambak. Nagawa na ba ang paghukay ng hadlang? Ang mga sundalo ay nagbigay ng lahat para maghukay. Ngunit matitibay ang mga puno, kahit ang mga palakol ay napurol na. Hindi pa sapat ang espasyo. Ang mga embers ay nahahagis ng hangin. Madaling makatawid sa hadlang at muling magliyab. Ang hangin ay nagdadala ng mga embers. Gustong lumipad. Shen Ruyan, kumuha ng makapangyarihang kagamitan sa pag-apula ng apoy. Ito ay isang napakalaking puting timba. Mayroon pang makapal na hose sa itaas. Makinig ka. Ito ay tinatawag na high-capacity pressurized sprayer. 10 beses ang lakas kumpara sa mga nauna. Agad na ipagawa sa pinakamalakas na sundalo na punuin ng tubig. Itulak sa harapan ng quarantine zone. Kapag may nakita tayong maliwanag na spark na lumipad sa quarantine zone, agad na itutok ang tubig sa lugar kung saan bumagsak ang spark. I maximize ang pressure. I spray ng malakas. Bilisan. Punuin ang tubig. Ilapit na sa linya ng labanan. Ginoo. Ang timba na ito ay sobrang lakas. Malawak ang spray ng tubig. Yung mga nagliliparang mga sparks ay kakalapag lang. Biglang nawasak ng tuluyan ang tubig na ito. Ipagpatuloy ang pag-spray. Hindi pwedeng makalusot kahit isang spark lang ang makalampas sa barrier. Ginoo. Napatay na ang apoy. Umabot na ang malaking apoy sa gilid ng ginawang hiwalay na linya namin. Walang matitirang bagay na masusunog. Ganap ng napasara. Ganap na naisalba ang daan sa Fedsenki. CJ. Hindi lang iyon. Tumigil ang malaking apoy. Ang pangunahing general ng kaaway at ang kanyang natitirang 20,000 sundalo ay tuluyang naipit sa pansyang lambak sa pinakamalalim na dako ng patay na dulo. Sila ay may nag-aapoy na lupa sa harap at matarik na bangin sa likod. Wala na silang daan upang makatakas. Naipit sila sa patay na lambak. Ha. Tama nga. Nais nilang sunugin ang ating likod. Ngunit sa kanilang kamangmangan, pinilit nilang ilagay ang kanilang mga sarili sa isang sitwasyong walang pag-asa. Ang 20,000 natitirang sundalo ngayon ay parang mga sugatang hayop. Agad tayong sumugod. At tuluyang lipulin sila. Sandali lang, Ginoo. Bakit hindi na lang natin sundan at talunin pa? Parang isang sugatang hayop na nakikipaglaban pa rin. Katatapos lang ninyo magpatay ng malaking apoy. Naubos na rin ang lakas ninyo. Ngayon, pumasok kayo sa makipot na sulok. Nakikipaglaban ng todo sa mga pira-pirasong sundalo ni Air. Kahit manalo kayo, magkakaroon din ng malubhang pinsala at pagkamatay. Ano ang dapat nating gawin? Hindi ba't parang pinakawalan ang tigre sa bundok? Nangangarap ka, may tubig ba sa Longo Valley? May damo ba? Puro matitigas na bato at tuyo at dilaw na damo. Walang patak ng tubig. Napakabuti. Shen Ruyan, makinig ka ng mabuti, ihinto ang lahat ng puwersa, at bawiin ang lahat mula sa Panlong Valley. Mahigpit na isara ang pasukan ng lambak, gamitin ang malalaking bato at mga hadlang upang harangan ang daan. Ihanda ang lahat ng mga archer at mga sprayer. Isara ang bibig ng lambak, kailangan nating ipagkait sila. Tama, sige, ipagkait natin sila. Walang tubig, walang pagkain. Gusto kong makita kung paano ang 20,000 mabibigat na mandirigma ay makakatagal sa ilalim ng mainit na araw. Basta't mga hasilang lumabas, agad tayong gumamit ng mataas na presyon ng tubig at mga pana. Pabalikin sila ng malakas, walang kailangang bayaran sa mga sugat at pagkamatay, at maiiwasan ang pagkawasak ng kanilang buong hukbo. Ginoo, napakatalino ninyo, na walang ginugugol na sundalo. May iwang mamatay ang 2,000 kaaway, iutos sa buong hukbo.
Isara ang bibig ng lambak, maglatag ng mga hadlang at spray. Walang kahit isang langaw ang dapat makalabas. Ginoo. Ganap na bumagsak ang kaaway. Sila ay nagkakagulo sa lambak at nag-aaway. Nagnanakaw ng mga bote ng tubig. Hindi na nakayanan ng pinuno ng kaaway ang labis na uhaw. Sa kawalang pag-asa, nagpakamatay siya. Ang natitirang mga sundalo ay itinapon ang kanilang mga sandata. Nanghihina silang lumabas sa bibig ng lambak at sumuko. Malaking tagumpay. Ginoo. Ganap ng ligtas ang malamig na lungsod. Mabuti. Sa wakas nanalo na kayo. Shen Ruyan, parang magsasara na ang malaking garapon. Ginoo. Malakas ang pagyanig ng malaking garapon. Yung garapon ng atsara sa lihim na imbakan ay mabilis na nagiging ordinaryong bato na garapon. Mawawala na tayo sa koneksyon. Nawala na ang krisis. Ligtas na ang Hancheng. Sapat na ito. 10,000 sundalo at mamamayan ng Hancheng ay mananatiling nagpapahalaga sa kabutihan ng Ginoo. Kung wala ang mga sariwang gulay na ibinigay ng Ginoo. Bigas, harina at mga gamot at ang mahiwagang mga kagamitan sa pagtatanggol ng lungsod. Ang malamig na lungsod ay naging isang malupit na impyerno. Lahat ng sundalo makinig. Salamat sa Diyos, Ginoo, Ginoo, napakabuti. Mabuhay ng maayos. Muling itayo ang malamig na lungsod, Ginoo. Si Shen Ruyan ay may huling bagay na ibibigay. Lumabas na si Boss New. Ayos. Mga kababayan, ngayon, ang napakalaking cold chain fleet ng aming kumpanya na buwi ay opisyal ng aalis. Simula ngayon, ang mga sariwang gulay mula sa inyong bukirin, hindi na muling masisira sa lupa. Lahat ay ibebenta sa makatarungang presyo. Direktang ipapadala sa buong lungsod. 50 malalaking supermarket ng sariwang produkto. Ayos. Boss New. Yung mga masamang nagbebenta ng gulay sa bayan, nakasil na ito. Si Wang Jinbiao, ang hayop ay nahatulan ng mabigat na parusa. Hindi na siya makakalabas. Sa wakas, makikita na ng ating nayon ang mga gulay. Hindi lang mga gulay. Pumirma ang may-ari ng baka sa akin ng pangmatagalang kontrata sa pagbili. Naubos na ang mga hindi nabentang stock. Masaya ang mga manggagawa dahil nakuha nila ang malaking bonus. At mayroon akong babuyan. Walang silbi na mga bulok na dahon. Naging dekalidad na pang silang damo. Ang aking porsyento ng paglabas ng mga baboy ay kamangha-mangha. Direkta itong ibinibigay sa supermarket. Ha ha ha. Isang kumpletong legal na supply chain ang ganap na naitatag. Unang higanteng si Sidlan. Lubos nang nagsara na ito ng tuluyan. Naging ordinaryong bato na. Saan nanggagaling ang ingay ng pagyanig na ito? Ito. Anong nangyayari? May tao ba? Tulong. Ang nakakatakot at kakaibang apoy sa palasyo. Malapit na itong umabot sa tanggapan ng mga medikal na paghahanda. Sino ang makakatulong sa akin?